Pag-usapan natin 10 mindset ng taong aasenso o yayaman balang araw. Ito po, based on experience. Pag meron kayo nitong 10, tingnan natin. Kung pasado kayo sa 10, tingin ko malaking tsansa, gaganda ang buhay nyo balang araw. Number 1, mas maganda po, humble, magpakumbaba at hindi mayabang. Alam nyo, pag nakita ng ibang tao na mayabang, malakas ang dating, naku, paano tayo yayaman yan? Diba? Baka hindi ka makuha sa trabaho, magkakaroon ka ng kaaway. Karamihan nandun talaga ang problema. Number 2, dapat matuto kayong mag-control ng emotion. Okay? Hindi pwede yung natapik lang konti, galit na agad, o nasabihan lang, nalugi lang konti, naninira na ng iba. Kailangan matuto tayong mag-control ng emotion, huwag balat sibuyas. Gusto natin stable ang personality. Number 3, dapat open-minded tayo. Malawak ang pananaw sa ibang lahi, ibang relihiyon, ibang paniniwala, ibang grupo, kakampi o kaaway. Dapat open-minded tayo. Kasi syempre, mahirap yung umpisa pa lang, huhusgahan natin, ito tama, ito mali. Diba? Sabi nga, you should walk in another man's shoes. Parang tingnan nyo muna, iba experience niya, iba buhay niya. Baka may pinanggagalingan naman siya. Okay? Number 4, napakahalaga nito. Mag-ingat sa pag-post sa social media. Think before you click, di ba? Lagi sinasabi. Bakit? Pag nag-post ka ng isang matapang, controversial issue, paninira, hindi mo masabi eh. Paano kung nag-a-apply ka sa isang kumpanya? Tapos, several years ago, nag-post ka pala laban doon. Di ba? Mahirap makikita nung amo mo, o nung boss mo, o meron sana tutulong sa iyo. Meron na magbibigay ng malaking opportunity, tapos may nakita siyang sinabi mo na, di ba, minsan di naman kailangan. Di ba? Kung hindi naman kailangan, bakit pa natin ilalagay yung inis at galit? Tsaka tandaan nyo, nagbabago opinion ng tao. Minsan gusto mo ito. After a few years, bago na opinion mo, di ba? Kahit tayo pa bago-bago eh. So, huwag natin sabihin, magtapos tayo, tama, iba mali, hindi po maganda. So, mag-ingat sa pagpo-post. Number 5, maging maunawain at mapagpatawad. Okay? Mas maganda, konti lang ang kaaway. Di ba? Mas konti ang kaaway, mas gaganda ang buhay mo. Mas marami kang kaaway, minsan nagsasama-sama pa yung kaaway. Tsaka minsan, yung inis ka sa isang tao, inis ka lang ngayong taon, pero after a few years, parang ba't ka ba inis? Nakalimutan ko na eh. Minsan kasi ano lang eh, may hugot lang tayo. Kaya kung pwede mapagpatawad, maunawain, patalo konti. Walang masama magpatalo konti. Number 6, dapat mag-focus tayo sa goal natin at patient tayo. Ang pagplano natin po dapat long term. Steady lang, focus lang, patient lang, tuloy-tuloy lang tayo dun sa goal natin. May kasabihan nga na 80-20 rule eh. Ano yung 80-20 rule? Yung 80% ng benepisyo sa'yo, sa pera, sa ibang pagtulong sa'yo, nakukuha mo sa 20% lang ng trabaho o ng tao. Ibig sabihin, alamin mo ano yung pinakamahalaga na may pakinabang ka, may tulong sa'yo, doon ka mag-focus. At tuloy-tuloy. Huwag yung iba suko agad, pabago-bago isip, ilang buwan pa lang nagtatrabaho, alis na agad, di ba? Tingnan mo, plan long term. Number 7, ito po, napakalaga, respeto sa may edad. O, lalo na ngayon, di ba? Mahilig natin insultuhin, matanda na, boomer yan, walang alam yan, mamatay na yan, hindi po pwede kasi una-una, lahat naman tumatanda. Kasalanan ba niya tumanda siya? Di ba? O, tsaka yung mga matatanda, sila may-ari ng kumpanya. Sila mayayaman. Nakatingin lang yan. Oo. Nakatingin lang yan. Kung gusto ka tulungan ng isang mayaman, may-ari ng isang company, kukunin ka from wala, mapapaangat ka niya. Kayang-kaya ka niya gawing milyonaryo kung gusto niya. O, kahit yung mga kilalang tao, di ba? Wala naman masama. Sumubok ka. Huwag agad tirahin, awayin, hayaan mo na sila. Oo, di ba? Pinaghirapan nila yun, swerte o hindi swerte, hayaan na natin. Respeto sa may edad at makinig tayo sa experience ng ibang tao, lalo na ng mabubuting tao.
huwag mayabang, na alam ko na lahat, di ba? Number 8, listen more, talk less. Mas maganda, mas nakikinig tayo. Nakikita yan eh. Minsan marami, di ba? Meron tayong kaibigan, puro lang salita, puro yabang, puro kwento niya, siya na lang ang topic. Sa usapan niyo, 90% tungkol sa buhay niya. Eh, ayaw natin na ganung tao. Mabibigyan mo ba ng magandang project o tulong? Mas gusto mo yung mas nakikinig sa'yo, alam niya ano yung nararamdaman mo. Put yourself in another person's shoes. Talagyan natin, empleyado tayo, mahirap tayo, wala tayong pera, maraming problema. Oo, iniisip natin problema natin bilang employee. Pero dapat subukan mo, ano kaya kung ako kunwari ang amo? Ako kunwari ang may-ari ng kumpanya, tapos may recession, mahalang dollar, hirap tayo, di ba? Isipin mo ano pakiramdam ng amo mo, pag naka-empathize ka, alam mo, magugustuhan ka niya. Kala nyo lang hindi ka niya magugustuhan. Magiging steady ka sa trabaho, hindi ka matatanggal, who knows? Baka gumanda pa in the future. Pag inisip mo, salbahe yung amo ko, swapang yung amo mo. Magiging salbahe talaga at swapang yun. Pero pag inisip mo, mabait yan, masungit lang minsan, pero alam naman niya yung nararamdaman ko. Minsan, kung ano iniisip mo, yun ang nagkakatotoo. Number 9, dapat willing to learn ka. Gusto mo matuto. Hindi ako marunong nito, gusto ko matuto. Mahina ako sa English, gusto ko matuto. Mahina ako magsalita, gusto ko matuto. Mahina ako sa computer, mag-aaral ko. At least nakita mo, sumusubok, gusto mag-improve. Yun ang gusto natin tulungan. Ito yung mga magagandang ugali. Number 10, dapat basically, sabi nga ni Doc Lisa, basically dapat mabait yung tao. Mabait, friendly, outgoing personality. Tingin ko, pag ganyan na personality, sigurado, yayaman, aasenso, balang araw. Kahit bata pa, makikita na natin. So ito pa yung 10, nakita nyo, mapagkumbaba, open-minded, maingat sa pagpo-post sa social media, nagpapatalo konti, may respeto sa may edad, willing to learn, tapos nakikinig at maganda personality, basically mabait. Ito po, naniniwala ako nagsasucceed. Lastly, sasabihin niyo, Doc, hindi naman tunay yan. Kami ko nakikita, nagmumura, nagpapasikat, nagyayabang, yun ang di ba? Yun ang sumisikat. Hayaan niyo na yun. Yung mga ganong style, ano po yun? Strategy yun Strategy lang yun for social media para makakuha ng engagement. Yung nagmumura, nagwawala, kunwari, ganyan. Strategy lang yun. Makakuha ng, kung gusto nila sumikat ng ganong paraan, pwede sisikat. Kaya lang, may kapalit lahat Oo. Sisikat nga sila, titignan nga sila, paano nagwawala Pero, in the end, maraming kaaway. In the end, mahirap din Kung marami kang kaaway, hindi ka rin matutuwa. Kung may mangyari sa'yo, baka magdiwang yung mga nagalit sa'yo. Kasi na-offend mo sila di ba? Nakaka-offend. Basically, lahat tayo nabubuhay, lahat tayo may problema. Gawin mo lang yung goal mo. Di ba? Kung yumaman kapitbahay mo, maging masaya ka sa kanya. Kung lumakas yung classmate mo, mas mayaman kaysa sa'yo. Kung siya healthy, ikaw may sakit, maging happy ka sa kanya. Walang masama doon. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng equal talent, equal opportunity, nasa atin lang. Nasa tamang attitude lang. This right attitude, maniwala kayo. Yayaman kayo, aasenso kayo, tsaka tiyaga. Not 1 year, not 2 years. You have to tiyaga. Ang plano natin, lifetime, di ba? Mas maganda yung lifetime ang plano, yung oras gagamitin natin para maabot natin unti-unti ang ating goal. God bless po, ingat po palagi.